Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat? For today's video, ang pag-uusapan natin yung mga naging tanong sa akin ng kaibon natin. Ang una na tanong sa akin ng kaibon natin, ang tanong, meron daw bang epekto sa breeding kung hindi nagbibigay ng nesting material? Yung kaibon kasi natin na nagtatanong nito, nasa 6 months na daw yung pares niya pero hindi pa nagbi-breed. Proven hen naman daw and then proven cock. Mga kaibon, disclaimer lang po. Ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa tanong kung meron bang epekto sa breeding kung hindi tayo nagbibigay ng nesting material, alam nyo mga kaibon, base po sa karanasan ko, kapag hindi ako nagbibigay ng nesting material sa mga alaga ko, medyo natatagalan yung pag-breed ng mga alaga ko. Lalo na po kung talagang yung edad po nila ay pang-breed na talaga. Kapag hindi po ako nagbibigay ng nesting material, medyo natatagalan yung pag-breed nila. Lalo na po kung yung nest box mismo walang kusot, talagang medyo matatagalan yung pag-breed ng mga alaga natin. Ito kasing nesting material, part na po ito ng pagbi-breed ng mga alaga nating ibon. Kahit naman yung mga nasa wild, gumagamit pa rin naman yan ng mga pang nesting material nila. Kapag nakakahanap yan sila ng mga puno na merong butas na pwede nilang gawing pangitlugan, nagkakaroon pa naman sila ng paglagay ng mga nesting material doon. Kahit naman dito na nandito na sa atin, tayo na mismo nag-aalaga, tayo na mismo magpo-provide ng pang-nesting nila, importante na binibigyan po sila ng nesting material kapag magbi-breed na dahil parte po yan ng pagbi-breed ng mga alaga natin. Kahit naman doon sa loob ng nest box, mapapansin ninyo inaayos nila yan ng mabuti, ginagawa nila ng talagang yung itlog maging safe, yung mga inakay maging safe. Yung loob ng nest box, pinapaganda nila yung pugad dahil po parte po yan ng pagbe-breed nila. Meron akong mga naging breeder noon na kapag nagbigay tayo ng nesting material na konti lang, medyo matagal bago mag-mate. Parang kumbaga nag-aantay pa na bigyan pa sila ng nesting material na kumbaga pandagdag doon sa ginagawa nilang pugad sa loob, mga kaibon. So talagang base sa experience ko, kapag wala kahit kusot or kaya naman hindi tayo nagbibigay ng pang nesting, talagang medyo matagal po yung proseso ng pag-mate nila, kaya natatagalan po ang pag-breed. Obserbahan po ninyo yung mga alaga ninyo. For example, nagbigay kayo ng mga pang nesting material, tapos yung loob ng nest box okay na, tapos na nila magawa yung pugad nila. Mapapansin ninyo yung mga alaga po ninyo niyan, palagi yung nasa labas. Diyan na po yan kumbaga magbaband hanggang sa magmate. Dahil okay na po yung ginawa nilang pugad. Kumbaga meron na silang pugad na talagang magiging secured yung itlog, and then kapag nagkaroon ng inakay, saka na po yan magme-mate kapag tapos na po yung ginawa nilang pugad. Kung wala tayong ginawa na binigay na nesting material, wala tayong binigay sa kanila, wala naman silang gagawing pugad. Kaya kumbaga parang matatagalan dahil nag-aantay mga yan na magkaroon ng pwedeng gawing nesting material. Pero may mga pagkakataon na talagang kung hindi na matiis ng cock at ng hen, magme-mate na silang dalawa, kahit walang nesting yan, kahit walang nesting doon sa loob, kahit walang kusot, magme-mate yan. Pero minsan mapapansin nyo yung itlog niyan nandyan sa lapag, mga kaibon. Wala doon sa loob ng nest box nila. Mapapansin nyo minsan ng mga ganyan or may experience nyo yan. Kaya po kung meron din kayong mga pares na antagal bago mag-breed, isang paraan din po yan, bigyan nyo ng nesting material. Bigyan nyo ng nesting material para at least alam nila yung gagawin nila. Meron silang panggawa ng pugad at alam na ninyo kung ano rin ang kasunod kapag nakagawa na ng pugad. Kaya po, sa totoo lang, sa karanasan ko, napaka-importante ng nesting material.
Pero lagi kong pinapayo din ang ganitong klase ng paraan ng pagbibreed. Ang pagbigay ng nesting material sa mga alaga natin, konting idea lang. Kapag summer, dapat po bigyan nyo ng nesting material yung alaga ninyo. Kunti lang po, dahil sa sobrang init nagkakaroon niya ng problema doon sa mga nagiging inakay, and then sa breeder baka di kayanin yung init sa loob. Kapag naman ganito na ang panahon, malamig mga kaibon, dito kayo magbigay ng marami na nesting material para yung loob medyo uminit dahil nga sa medyo malamig po ang panahon. Pati yung itlog talagang sure na mapipertail kapag nagkaroon naman ng inakay. Makaka-absorb ng konting init yung inakay kapag nakalimlim na yung breeder natin. So yan po ang pagbibigay ng nesting material. So doon sa kaibon natin na nagtanong, ang mapapayo ko lang, bigyan mo po yan ng nesting material at obserbahan mo kapag nakagawa na ng pugad kung ano na ang next na gagawin nila. Makikita mo yan na nasa breeding na yan yung stage niyan, nagsusubuan. And then baka makita mo yan mag-mate na dahil okay na yung pugad nila. So yun lang po, maraming salamat po doon sa kaibon natin na nagtanong. Pangalawang tanong sa akin mga kaibon, okay daw ba gawing breeder yung mga galing sa handfeed, yung mga time na bird? Mga kaibon, para sa akin, sa totoo lang, okay na okay gawing breeder din po yung mga galing sa handfeed. Para nga sa akin, kung ako lang ang tatanungin, na halos gusto ko lahat. Dahil lang sa atin talaga yung mga breeder natin dapat kumbaga maamo. Para sa akin, gusto ko lahat ng breeder ko galing sa handfeed mga kaibon. Meron na kasi akong naging breeder na ganyan, galing sa handfeed. Napakaganda bumuhay ng inakay. Ang kagandaan pa mga kaibon, hindi siya mabilis ma-stress dahil sanay sa tao. Sanay sa atin kahit na merong inakay or kaya naman merong itlog, kung sisilip-silip tayo, walang nagiging problema dahil kumbaga sanay siya sa tao. Kaya napakaganda po, sa totoo lang, yung breeder natin yung mga galing sa handfeed. Magaling din po yan bumuhay ng mga inakay. Kumbaga talagang magaling sila mag-care doon sa mga inakay. Nakakatuwa nga ang ganyang klase ng breeder base sa experience ko, dahil kapag hinawakan mo yung inakay nila, for example, hawakan mo yung mga inakay nila, lalapit sa'yo, tutukain ka. Kumbaga, sanay kasi sa tao. Kaya nakakatuwa po ang ganyang klase ng mga breeder yung talagang galing sa handfeed. So, yun lang po. Doon sa kaibon natin na nagtanong, sana po nagkaroon kayo ng konting kaalaman at idea. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon.